Ininigtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Kolosas 1:13-14. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:42 din pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa to, kang LYRR Realty Development Corporation, asin man po, Deca Asraya Residences. Mga tugang, yaw na po digdi sa Naga City, ang Deca Asraya, makukuha po yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haran yun po, mga kabanat, sa Basilica Church. Ini po, sunto open. Kaya abangan pa po dito ang iba pang mga details kay ini. At ini po ang pinaka-primero digdi po sa Bicol Region. Magayunon po mag-invest digdi mga tugang. Limited po ang mga islat kay ini. 3-story, 5 po ang bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, 2 po ang car parking. Saka kan pagbinisikan-binisita mi po ini mga tugang underground. Ano po ang mga wire kay ini? Kuryente, cable, internet, kaya mayo ka pong mahihiling na mga poste o wire sa lang po kan Deca Asraya. Kaya mga Dabarkads, kung ako sa inyo, magtataga-inquire na po ako dyan po sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw po kita ko dyan ni Lunes, Monday, pitsa 14, kan bulan na Abril, taong 2025. Mga tugang, igual na lamang kitang 28 dias. Tama. 28 dias, altes po ang 2025 election. Mag-iribanan po kita digdi sa BBS DWLV. Ako po si Benji Rivera at your service mga kabanat. And at siyang kay Bananta ang mga BBS Banat Patrol. Siyempre ang mga Dabarkads, Banat Brigade. And ang mga abangers, mga abangers, good morning. Si mga abangers, halato dindo, ano ba, regalo pa kita partner. Tapos na birthday ko eh. Parang Stephen, marigalo pa si Tito Benji, ano sa iling mo? Tapos na birthday ko eh. Ano na ko dyan? Last week pa eh, ano daw? Sige, atsan, depende. Depende sa mood. Ano po? Depende sa mood ni Tito Benji. Kaya abangan po dito ha. Kung ano ang ipapaselfie ko at yan. Kaya i-remind din do ako. Kung matao pa kitang regalo. Pambihira partner. Pero depende yan kung na-feeling ni Tito Benji kunyan na galante. Mabibigay pa tayo ng regalo. Kaya i-remind din ko mga kabanat, mga abangers. Halato din ang ipapaselfie ko sa indo. Sana naka-like, share, follow na po kamo sa BBS. I-like, share, follow po din ang Radyo Banat. Saka po ang BBS FM. I-like, share, follow po din para abangan po din ang parigalo. Kung di ko maligaw, partner, tapos naman kaya mga partner ang birthday ko, parang Stephen, tapos na eh. Bahala na. Si Benji Rivera, Radyo Banat.
Ano mga Dabber Cats, nakapag-swimming na. mainit ang panahon. Matindi po ang init ng panahon ko niya mga Dabber Cats. Dapat, mag-swimming. Gusto niyang mag-swimming sa balong malalim. Yung mga chikiting, mga bagets, mayong eskwela, mayong school. Pero kita partner, may trabaho. Nako, mga Dabber Cats, bangon gising. Bawal ang tatamad-tamad. Lunes na Lunes, trabaho, gising. Para sa Holy Week, may pang-swimming. Di ba? Parang Stephen, ha? Banat na sa newsroom si partner Junil. Sa technical, si parang Stephen Fabis. At siya sa tuyang mga follow-up report sa itong mga banat patrol. Ingat po mga kapatid, ha? Si mga maswimming dyan, kapatid. Dapat igan, parikoy, nakasunblock. Sabi po kan mga health expert, dapat parikoy 30 minutes before. 30 minutes before ka balad, mag-swimming parikoy, dapat nakasunblock ka parikoy. 30 minutes, totoo yan. Bako po yan sa kagitilan ikan kundi. Yung pong sun protection, matindi po ang init ko yan mga Dabber Cats. Ako nga kasuma partner, nagbike ako parang Stephen. Alas 8 lang, dulag na si Tito. Alas 8 pa lang, dulag na si Tito Benji sa init. Ano ba yan? Kaya abang-abang, yung pong mga nagbabalak dyan na mag-swimming, ingat-ingat ha. Huwag masyadong magastos. Speaking of gastos, happy birthday pala sa sakuyang anak. Si Bim Bim. Happy birthday, Bim! Daraga na partner eh. Inapot ko kung anong gift niya. Sabi niya, G-Shock. G-Shock daw partner. Pambira. Kaya happy birthday sa sakuyang ni partner eh. Padagat ko ni Lamaray, grabe ni si Bim Bim. Happy birthday. Sige pa ng sige. Oras mga tugang, ganap na hong 7:49 din pagkaaga. Aratsal lang po mga tugang, aratsal lang ma-interview kita kay Senador Amy Marcos. Standby lang. May si Rick, may advice na ba? Paki-check mo. At igwas sa tong advice na ma-interview tatyan si Senador Amy Marcos mga tugang. Bueno, ngunyan pong parali na mga Dabber Cats ang eleksyon, igwa ng mga napipili ang mga kababayan kansain na pong mga iboboto. Ang iba naman naghahanap pa, nagpipili pa, lalong-lalo na po sa mga nasyonal. Sa mga survey, sunod-sunod po ang mga survey na nagruluwas ko dyan. Iba't ibang survey, hali po sa iba't ibang grupo. Bala tatulong survey sa lokal, mga kabalat, ang nakakuha kan sa kuyang atensyon, nakuha ng sa kuyang atensyon, tatig para hanap ko po ang background. Kanipong nag-survey na ni kung sisay ang mga ini, ano po ang nire-represent dinda. Yan po kasi ang pinakakaipuhan. Ano ang sa indang agenda, ano po ang sa indang objective. Mga tugang, kansugma, nahiling ko po sa social media, particular na ining Bicol Research Survey Group, na yaon digdi ang mga kandidato na nanginginot sa mga survey sa bilog na Bicol Region.
bako lang po sa nasyonal, kundi sa lokal. Sa lokal mga tugang, nakuhaan na sa kuyang atensyon, kailing survey na ginibo po ni Daka nakaagi pong April 3 to 10, and halos gabos pong mga respondent kay ni mga tugang ha, halos gabos pong mga respondents kay ni face-to-face parikoy. Face-to-face, bakong internet, bakong text, kundi personal pong tighapot kan mga nagso-survey, ini pong mga kababayan ta, and sa nakuha ko po nga ng info, ang nahapot po sa survey mga tugang, ang nahapot is kadaklan po mga estudyante and mga jóvenes. Ano po? Nayaraon po sa urban area. Pag sinabi po mga tugang urban area, nasa syudad. Ano po? Otro ko lang po mga kabanat, hindi po kuha ko lang po ini sa social media, tulo po ini, iriba-iba pare ko iriba-ibang survey group pare ko, iriba-ibang survey group. Basa ko at aram ko po ang background kani pong Bicol Research Survey Group. Ano man sinda partner? Ano man na sinda credibility? At tariyaon po nga digdi mga profesor, kadaklan sa mga tighapot ninda mga estudyante sa Albay. Digdi po sa to sa Kamsur, mga estudyante sa sarong bistadong universidad. Dahil po sila naglaog sa eskwelahan. Kundi naghanap sila mga estudyante na timingan na ining mga estudyante ini hali sa bistadong universidad digdi sa Naga. Iyon po ang pig-survey nila face to face. Bako po nasa rong grupo na na-influensyan kan leader, bakong araw kayan. So anyway po, mga tugang, pig-post na ipapigalo na iyi. Hindi ipapigpasa sa'yo itong gubernatorial candidate partner, Region 5, gubernatorial candidates, mga tugang. Hindi po, poon po ini kan April 3 to 10, hali po ini sa Bicol Research and Survey Group. Pig-forward na sa'yo. Palakin mo partner. May hiling po nito digdi sa samuyang FB page, mga tugang. Region 5, Bicol Region, gubernatorial candidates. Ano po? Inutunta po sa Albay. Sa Albay po, mga tugang, nanginginutan sa pagkagobernador si Noel Rosal. Si Noel Rosal, nakakuha po siya din 3,980 votes o 83 votes. And ang pagduwa po sa iya, si Salceda Joey, nakakuha lang po din 2,561 votes. Ano po? Igwa pong 38.93% si Joey Salceda, si congressman. Samantalang si dating Mayor Rosal, nakakuha po din 60.55 votes. Duwa po ini sa Albay. Ano po? Mga tugang sa Camarines Norte, nagiginutan po si Padilla. Si Dong Padilla, nakakuha po din 2,793 votes. Igwa po siyang 74.78%. Nagpapagduwa po sa iya mga damarkads si dating Governor Egay Talyado, nakakuha lamang po din 580 votes. Ano po? Si Egay Talyado. Mga tugang sa Camarines Sur, nagiginutan po sa survey kan Bicol Research Survey Group, gabos pong mga kandidato niya sa Bicol. Nagiginot po si Camarines Sur Congressman, 2nd District Congressman sa pagkagobernador Villapuerte El Rey, nakakuha po din 7,030 votes. Igwa po din 85.56%. Sa iya pong kalaban, Bong Rodriguez, nakakuha lang po din 601 votes, 7.31%.
Makatugal, dito masyado bistado sa Catanduanes, pero sa Catanduanes, nanginginutan po si Patrick Alain Azanza. Nakakuha po halang kaon 19,293 votes. Alang kaon ang nakuha na boto sa survey ni Patrick Alain Azanza. Nagpapangduwa po sa iya si Bosti Kowa, nakakuha po ng 14,111 votes. Pangtulo si Rodolfo Oliver, nakakuha lamang po din 799 votes. And si Alberto Maki, nakakuha lamang po din 342 votes. Mga tugang. Sa pagkagobernador po sa Masbate, mga kabanat, nanginginot po si Richard Koo. Nakakuha po din 1,576 votes. And si Tuason Socrates, 1,514 votes. Ano po? Yan po ang sa pagkagobernador po yan sa Masbate. Sa Sorsogon, ay si Hamor talaga, si Buboy Hamor, ano talaga duman, si pagpasorsogon ko partner last week. Iba ang dating kaning Buboy Hamor na ini sa Sorsogon, ano siya, talagang lab na lab kan mga tao. Nakakuha po si Buboy Hamor ng 1,725 votes laban kay Catlea So, nakakuha lamang po din 637 votes, mga kabalat. Yan po ha, ini po hali po ini sa gubernatorial candidate Bicol Research Survey Group, mga kabalat. Yan ha, malinaw na po digdi. Ngunyan pong nagrarani na po ang eleksyon, naka-decide na po ang ibatang mga kababayan sa paagi po kan survey na araman ta kung sisay po ang mga napupusuan din na mga Dabarkans. Ini face-to-face po ini natig hapot, question and answer, kung eleksyon bukas, eleksyon sa aga, sisay po ang sa imong iboboto. Yan po ang hapot kan survey na ini, mga kabanat. And nagluwas gali sa Albay, si Rosal, sa Camarines Norte, nanginginutan po si Padilla, digdi sa to sa Camarines Sur, Villapuerte, sa Catanduanes si Azalsa, sa Masbate si Koo, and sa Sorsogon si Hamor. Yan, ano po. Igwapang survey partner, meron pa kapatid. Kaya pigpapara, ko po, bago po kaya ko mga tugang nag-a-announce sa mga survey na ini, tighihilig ko po kung sisay nagpa-survey partner, dakulaon pong bagay ini. Dakulaon pong bagay ini na araman mo kung sisay ang mga nagpapasurvey. O ini man pong pulso kalimanan survey. O pulso kalimanan survey, ini ba po mga NGO, mayo po ding political affiliation. Bayo po digling aki, pamangkin, barkada kan mga politiko. Ano po? Sa pulso ng limanan, inutunta ang governor. Sa governor po, pulso kalimanan survey, 50 respondents per barangay, limanan area. Nanginginutan po si Governor Elray Villapuerte, igwa pong 3,187 votes. Sa iya pong kalaban, Bong Rodriguez, nakakuha lamang po din 9%. Ini po nakakuha din 338 votes. Yan. Grabe harayoon. Dawa digdi sa 85% na lang partner. Laban sa 6%, harayoon. Sa pagka-vice governor po, mga tugang, vice governor, arap taman na mayong kalaban si Vice Governor Sal Fortuno Jr., alos naman nga po berestado. O yan po, pulso ng limanan survey,
50 respondent per barangay, Libanan area. Sal Fortuno Jr., nakakuha po din 3,150 votes. Ang sa iya pong kalaban, 75 votes. And Ansaro, 37 votes. Ano po? Mayong duda. Mayong kaduda-duda. Talagang ini pong vice governor, sa governor. Talagang baya ang mga kalaban nila. Digdi po sa pagka-board member, Pulso Kalibanan Survey, 50 respondents per barangay, Libanan area, Boboy Nopra and Doc Angel Hernandez. Oy, good morning sa sakuyang amigo, Bukal Mulo Hernandez. Aki po ini ni Bukal Mulo. 80% nakakuha po din 3,000 votes. Sama, engineer man pala ini, engineer Orinyo. Aki ni dating Bukal, ganyan po naglalaban man vice mayor, Orinyo, nakakuha lamang po din, grabe man, 413 votes lang. Samantalang ang si Boboy Nopra sa si Angel Hernandez, 3,000 votes. Harayo po ang, harayo ining, sa pagkabukal. Sa mayor, ini po ang hinahalat kang gabos. Mayor, Pulso Kalibanan Survey, 50 respondents per barangay, Libanan area. Jess Camara, nakakuha po si Mayor Jess Camara din 2,925 votes. Si Kagawad Barfil, nakakuha po din 337 votes. Yan. Yan po. Binabasa ko lang po yan. Iyon na po ni ang mga gusto kang tao. Iyon na po ini ang nagluluwas sa mga survey na bayo pong halong politika, bayong mga parapadrino, kundi mga NGO na talagang gusto maaraman ang totoong resulta. Yun na po ini, mga tugang. Kadakol pang mga survey ko niya nagruruluwas, halos ang Team 1 Kamsur ang number 1. Ano po, nagiginutan ang mga taga Team 1. Pamplona, iuman, ang Pamplona, ang sakuyang Dabarkads, Mayor Dennis Imperial, iuman. Saragay, Saragay, pambihira, belated happy birthday ki BGH. Ma'am, belated happy birthday, happy birthday po. Ki Mayor BGH. So, Saragay, hiling ko nindo ha. Sa nagluwas pong pinakabagong survey sa Ragay, ang mga taga-Ragay gusto ng baguhon ang padalagan sa LGU Ragay. Kaya BJH na, bali pa. Yan. Ay, pambira. Tandem. BJH and Bali Sinyar, number 1 po sa survey. Ining si Mayora BJH saka si Bali Sinyar kan Ragay. Sa congressman, mayong duda si Hori Bata. Ano po? So, yan po mga tugang ha. Ang mga nagruruluwas na pong result sa mga survey, mga Dabarkads, ini po kaipuhan. Mga tugang, kaipuhan ta pong piliun na marhay ang mapugol sa probinsya. Ang kaipuan tapong piliun, si may mga nagilibuna, mga may napatunayan na. Yan po ang ikukonsider ta mga kabanat. Ako, sa haloy-haloy ko na po sa radyo, sa media, gabos ko po na hiling na dadalal sa mga news, nag-a-analyzer po kita, nag-a-analyze kita kan mga sitwasyon. Tigihiling ta po ang lambang lado. Ini po masasabi ko sa inyo mga kabalat. Kay puwan ta pong pilion na marhay ang mapugol sa probinsya, sa LGU. Pilion ta po mga tugang si may mga naginibo, si may mga napatunayan na. Bako po ito na ngunyan na eleksyon, may maluwas na malaban, rarautan lang, matubod ka na. Mga tugang madali pong maligaw ang tao.
Pero tatandaan po nindo, kagipitan, kan may unos, may bagyo, may baha, nangangaipo kita, sisay po ang mga kaibanan ta. Madali po yung girumdumon. Hindi po kamo magparaturubod sa pakaraota. Panahon po ko niya ng eleksyon. Panahon po ko niya ng pangungutya. Panahon po ko niya ng pagraraot. Nagruruluwasan po si mga baliktad, si mga bakong tuwid. Kaya, madali po magtaram ng pagbabago. Dawa ko, partner, madali po magkampanya sa radyo na kay puwantang pagbabago. Anong pagbabago gusto nindo? Ginigibo na po baga kan mga opisyal ta. May dali magkuraho, partner. Pigpaparagaramit, kabataan, pag-asa ng bayan. Iyo, madali po magtaram kayan. O ano ang ginibo mo? Alone. Para po sa kabataan. Baka po na pangliligaw kita. Madali po magtaram. Madali magngaw-ngaw na kabataan ang pag-asa ng bayan kaya kita kay po ang pagbabago. Anong ginibo mo para sa programa sa kabataan? Ilingon mo mga bilyaperte. Hindi nagpaparatararam kabataan ng pag-asa ng bayan. Ginigibo. Iskwilahan kay po niya kakabataan ta. Sports facilities. Kay puwan po yan kan mga youth na ma-involve kita sa mga palakasan sa palaro. Kadakulong pong meaning, gustong sabihin ang pagkabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero anong ginibo mo? Ano, nagtaw ka lamang pondo? Pig-priority mo lamang ang mga hubilis? Iyo po, madali po magtaram. Kaya kita po, pagbabago. Anong pagbabago? Bago mo, magkuraw bago mo ang style mo, dahil ka magparapang raot. Anong programa mo sa kabataan? O, sige daw. Iniisip mo pa lang, sasabihin mo pa lang, ginibo na po mga opisyal ta sa Kapitolyo. Pag nagtaram kang pag-asa, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sa bayan mong hiro, sa bayan mong gibo, bako po na sige mo sa langkurahaw dyan sa entablado. Babarabayli ka. Rarauton mo ang mga opisyal kang Kapitolyo. Makuraw kang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ano ang ginibo mo para sa kabataan? Mga kabanan. Haputunta ka, Mr. Bong Rodriguez. Ano lamang na-contribute mo sa komunidad? Maray pa kayo sa ibang mga nagkakarandidato. Before nagkakarandidato, may mga ay yan gaya partner, pinag-ibo ngayon ni Arong Kani, ini gaya pilantropo, maray pa kayo kumandidato ka. Ay di na gaya, okay na kayo sa kuwan, simple living. Nagtatabang na lang gaya ko pa di. Mayo man mga kitang nadadangog na Arong kayo si Bong Rodriguez. Balatingaw. Tinauan na din pundo. Kansarong gambling lord, magdalagan lang gobernador, makigsawong-sawong lang, magbalatingaw lang. Oh. Mataram, pagbabago, sisay ka man. Kung si mga bistado ngaling mga mayor, si Puente Villa ngaling na naglaban gobernador, naigwas siyang partido. Si Mabulo ngaling na naglaban gobernador, naigwaman siyang San Fernando. Oh. Si Bungalunta, na naglalaban. O, ano tayo ka? Grabe man po ang kapalkan mukha. Grabe ang pangangaipo. Kadakol mga pwede maglaban, Wimpi Puente Villa. O, ano taday ninda na kumbinsi si Dato Arroyo? Na, Dato, pumuli ka ngayon dito, lumabang ka. Paano po bako man pong sinsiro? Paano po mga tugang gusto sa nagdumilin siya? Nasasabi ko po ni mga tugang talo, si mga mayor Lugod-Digdiman na pwede man lumaban o sa partido, gulpi man. Mga Puente Villa o Liaguno, pwede man. Ano man niya ang Bong Rodriguez na papalabalo nindo, ibabala nindo sa kanyon? Tapos ganyan po, mga tugang, matubod ang iba sa to, matubod ka mo. Na si Bong Rodriguez, sincero. Ay, may diferensya po kita. May diferensya kita mga kabanat. Kung araw kita kayan. Paano mo po
gigibuhon yan. Kabataan pag-asa ng bayan, nakapagibo ka lamang classroom, igwa ka lamang po ng mga scholar. Iyo po, araw po yan kayan. Ano ta si Leni Robredo, de na nakumbinsi. Si attorney. Kaya lang si attorney Leni, mas gusto magang pahaliw din para abundig di sa Naga City. Abo ko kaya sa Rabunan. Kaya digdi ako sa Naga. Kung kayo po ngali si Dipuntong Nunoy Andaya, maray pa ang mga plano, back up pa ni attorney Leni, may partido, yaon pa ang pamilya Sinyar, suportado si Andaya. Mayong nangyari baga, di naong po mga ni Migs, di naong ni Governor Luigi. Ini pa daw pong balatingaw na Bong Rodriguez. ano kita? Di po, ako nagpapakatotoo. Di po nindo sayangon ang boto nindo sa mayong kamugtakan. Bira po kita magboto. Padaga, nagpaparapangapunang kita. Huwag natin sayangin ang boto natin. Tapos maboto ka mo digdi sa balat. Ano ba yan? Hindi, makulabot suba. Makulabot suba mga tugang. Ano ta? Nagpaparapangapunan, huwag natin sasayangin ang boto natin. Dapat iboto na. Tawanan mo po kaming proof. Patunay na ikasinsiro. Ano ta si mga veteranong mayor? Mga mas madudunong pa? Mas may kwarta pa, makinarya, dahil naglalaban. Printibilla, Kalsangay, Kampartido. Igwa po baka siya distritong panglaban. Ano ta dahil naglaban? Bunggalon ta, pili na kulao na banwaan. Ano ta dahil naglaban? Gobernur, Mabulo. Si Sepa. Mayo, mabaga. Sa first district, Karamo man. Kaya lang, gusto man nila, may gobernur masinda na ipapaon, ibabala sa kanyon. Kaya man si Bong Rodriguez man, if the price is right, bala, pakatapos kang eleksyon mga tugang, baka sa sunod na eleksyon, yaw naman ni sa mas bati katanduas magkarakandidato, tayaw naman duman, igwa naman duman pagkakakitaan. Po, mga tugang, hamo ko po kamong matauan ng informasyon na sala. Tinatabangan ko po kamo ma-analyze ang sitwasyon. Hindi po kamo magpara turubod na iyon na sala po yan. Kung aram lang po nindo na ang politika saro po sa mga pinakamaati na karawat. Politika ang pinakamaati na karawat. Grabe. Rarautong ka. Si tama mo isasala, puputikan ka, hahagadan ka. Ayun po. Kaya, ako po, sabihan ko kamo, ang kaipuan po na tao, opisyal na kaipuan na magpugol sa probinsya, siya may naginibo, may mga napatunayan na nahilig na po ang sa na pong kakayahan, lalong-lalo na po kung may kalamidad, may bagyo, di kita binayaan. Sincero. Kaipuan po sa tao. Sa puon pa lang, sincero na. Kaya nagkakandidato para itama ang mga sala. Nagkakandidato na para mapamarhay ang buhay ng mga taga-Kamsur. Maibangon kita. Yan po ang kaipuan ta. Bako na nagkakandidato para kumita siya. Iyo po yan ang kaipuan ta mga kabanat. Kaipuan ta digdi ang ipadagos ang progreso. Kaipuan ta po digdi sarong leader na gulpi pong koneksyon sa taas. Sarong leader na may boses sa Senate, sa Congress, sa Presidente. Yan ang kaipuan ta. Bako na mangaw-ngaw sa entablado, mangraraot. Bako po yan ang kaipuan ta. Kaipuan ta pong leader. Si may tamang pag-iisip. Ano po? Iyan po kay punta sa probinsya. Kaya si mga nagkakandidato dyan, madiridilin siya man lang. Gagamito ng tao. Napakaraot. Marin siya, duminilin siya. Gusto mong sabihon? Babaguhon mo ang probinsya? Walang kamo ng chance
pagkakataon na ibuto ka, ay kulukoy ka. Gusto mong sabihon? Tawanan mo na din kung chance, ibuto ta, pakarita. Hindi mo nga ni maayos-ayos ang buhay mo. Dayo ka nga ng trabaho, o sa inang pamilya mo. O hay ng pamilya ni Bong Rodriguez na nagsusuporta sa iya. Mayo man baga. For the first place, aram ang karawat. Mandirin-dilin siya amalagay yan, partner. Ano ba yan? Taping papara, gala mo pa man, Benji. Pigsasabi ko po ang totoo. Na ang mga tao na magparaturubunta, sayang po, kanbuto nindo. Sayang po. Gagamiton lang ka mo para siya dumilin siya. Ay, amo ko po kaya. Magparangkahan na po kita. Turutuhanan na kita. Amo ko na po magpaligoy-ligoy. Gurado ang presyo yan. Ngunyan po, gabos, nababakal kang pirak. O, nagtataratambay ka. Anong trabaho mo pa ni Mayo? Tambay, Mayo. Dahil nagtatrabaho. O, bulos na kaya, tamang gobernador ka. Simple yun sa laban lang. O, gurado kaya. O, may bodyguard ka. May kurukutsi ka man data para seryoso ka man. O, 2 million. Okay na sa mo. Iyon baga. Ano pa man, say ka pa man nakuha kayo, tambay ka, may 2 million ka, magagawa-gawa ka lang. Padalion mo lang na trabaho, tas si mga tama, sasalaon mo. Si mga gibong maray, rarauton mo. O, mataram ka man lang sa entablado, sasabihin mo man lang ang bilya pwerte maraot, tapos 2 million. 2 million na. O. Pagkatapos kang eleksyon, ayahay. O, si mga butante, si mga natubod, napatubod, hirak man po mga sa inyo. Nalaso ng isip nindo. Ngayon po mga, naging toxic ang buhay nindo. Nag-iriwal na ka mong magbarkada, ta si barkada mo, padi, ano man makukuha mo dyan? Balatiyaw yan. O, nag-iwal na ka mo. O, bala. Pagkatapos kang eleksyon, iriwal ka mo. Masupog ka naman sa barkada mo, ta sinuportahan ka si amigo mo, tugang mo, bilya pirte. Supog ka na magpahiling, o hatred na, anggot ka na, pati na magagayo na programa, kontra ka na, dahil lalaso ng utak mo ni Bong Rodriguez. Iyo po. Primerong isipon nindo, ano man pigpaparataram ka ng pagbabago? Ang kay punta pong ipadagos. Anong napatunayan mo? Kabataan Pag-asa ng Bayan, iyo, totoo yan, haloy-haloy na ng aram yan. Anong ginibo mo para sa kabataan? Igwa ka lamang sa sarong barangay, iskalar. Igwa ka lamang mga perang iskalar. Diyan bayo man. Madali yun po magparataram, Kabataan Pag-asa ng Bayan. Ano ang ginibo mo para sa kabataan? Dahil po yung pigpaparataram, o kung pigtataram yan, ibanan mo po ng aksyon. Arong salaman lang kayo ng life, ang buhay. Dahil na magparangawa-gawa, taaraman ang gibo. Ang makairak po ang butante. O, pagkatapos kang eleksyon, ito na si Bong Rodriguez, Shadilins na, si tao na patulog. Hirak magkibanay, hirak magkibanoy, dapat yan, bagaan ka mo ni Bong Rodriguez sa 2 million niya. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Pambira. Kaya iyaw po ko di mga tugang, pako sa magratak, sinasabi ko po sa inyo. Hanggang ko dyan nga, hanggang ko dyan baga, alok kaya mga mayor, mayor, postahan kita, Bilya Puerte ako, Rodriguez ka, sige, syupaw lang, syupaw lang, mayor, dawa, syupaw, habong. Ayun po, dawa, postahan na syupaw, sa isnak, kaligking dyan turon, habo, kinalas, habo. Madali po magsabing pagbabago mga tugang, ribayan na mga nakatukaw. Daw ako, kaya ko yan magsabi, change. Pero anong pagbabagong gusto ta? Bago ta mo lang sa diri ta. Di kita magparapang luko. Dapat kita sincero sa tao. Ayan po ang kay punta ko niya mga tugang. Bako na magpaparapang raot ka ng mga kandidato, si mga tama, babakliun mo. Sisay ka man. Aram ang kagabot. Ano ka, nagi kang kagawan? Nagi ka lamang na vice mayor o mayor? Ano ba tabigla kang mabutwa? Kung sinunoy ang daya nga, ikito pigaadalan ang pagtaram. Padangat to kan mga teacher. Back up niya pa si Atty. Lily Robredo. May first district na masulid sa iya. Bala.
Di daon po baga kan mga Villaperte, kan magtugang Luigi and Governor Migs o Congressman Migs. Ika pa daw? Ha? Ika pa daw? Ba ikang gibul, mangraot? Iyo po baga, anong purpose mo? Magparapang raot sa laman lang po baga. Hirak magkantaong mapapatubod mo. Hirak magkantaong lalaso ng isip. Pigpaparasabi mong maraot ini. Mala. Ika, maray ka. Ay bago mo po ayusun ang iba, ayusun mo muna ang buhay mo. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Babelta po ang programang Radyo Banat. Standby! Kung ang hanap sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong alas 8:28 ni pagkaaga. Ang oras na yan atod sa to kang LYRR Realty Development Corporation, asin man po ka Deka Asraya Residences po mga tugang. Yaon na po digdi sa Naga City ang Deka Asraya. Yaon po yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haran din po yan mga kabanat sa Basilica Church. Haran din po ini sa mga eskwelahan. Haran din po ini sa mga groceries, supermarket. Haran din po ini sa mga bayaran, sa mga PLDT, Converge Office. Yaon po yan digdi sa Magsaysay. Haran din po At takod yaon lang po kamo digdi sa sa Magsaysay Avenue. Mababa ka mo digdi sa may BBS, digdi sa Kantubi, sa residence na LRV. Walking distance lang po yan. Walking distance lang. Ano po, sa pinaka-the best po kini, 3-story, dahil po digdi binabaha ng lugar na ini, 5 ang bedrooms, 4 ang toilet, sa kabat, 2 ang car parking, saka may swimming pool. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Kaya bago pa partner na mag-open sin na sa reservation, magtag-inquire na kamo. Taman sabi kan sa kung mga dabarkads, baka ngaya sarong aldaw, 2 aldaw, ubos ang sa tuyang unit digdi sa Deka Asraya. Kaya kung ako sa inyo mga dabarkads, tag-inquire na. Magtag-inquire na po kamo sa Deka office. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Yaon na ang sa tuyang link broadcast. Partner, check natin. At partner? Standby lang po mga kabanat. At makabit lang kita pag yaon na po si Senador Amy Marcos. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oy, si Nanggana kan Friday sa regalo ni Tito Benji. I-claim mo na po, madam, aratsal lang po, makupsit na kita. Okay, makabit na po kita, malik na kita sa satuyang mga sister station para po sa pakikipag-ulay kay Senador Amy. Senator Amy Marcos. Madam Senator, good morning po. Yes, good morning. Marhay na aga sa gabos na nagdadangog sa ating mga istasyon. Nako tatlo-tatlo ang istasyon natin ngayon. Opo, totoo po yan. Naririnig po tayo, Madam Senator. Kasama natin ang mga batikang media personality sa probinsya mula po sa KM Partido, Frank Sotero, mula sa DWB Kamsur Rinconada, Benny Dicena, at mula sa BBS-FM Naga, si Benji Rivera. Ako naman po, si Rick Arnedo, ang inyong moderator ngayong umaga. And ako na po ang unang magtatanong, Madam Senator, at kami po ay interesado. Kasama po ng buong bansa, kahit po ng buong mundo, nag-aabang kung ano po ang susunod na kabanata matapos po ang inyong ikatlong hearing sa Senado, Senator Amy. Ay, nako, talaga yan ang magandang susunod na kabanata. Miski ako hindi ko alam kasi wala akong testigo. Yan ang problema ko. Talagang ayaw nila na malaman natin ang katotohanan. Wala akong testigo hanggang ngayon. Walang nagsasalita mula sa Air Force, samantalang talagang Villamor Air Base yan. Pinapasampina ko sana, ayaw naman pirmahan ni SP Cheese. Naku, talaga naman. So, sana tuloy-tuloy na, wala rin akong testigo sa ICC. Kasi nalaman natin na yung ICC pala, nandito na sa ating bansa, October pa, hindi pala totoo, nabiglaan ito. Talagang pinlano ito ng maigi. At higit sa lahat, nagagalit yung ibang senador kasi wala pang nagsasalita tungkol sa eroplano. Nobody knows kung sino na yung may-ari, paano na alkila.
sabi ni Secretary John Vic, chartered ba at binayaran ng Office of the President. Tapos nagulat ang lahat, ginagamit rin ni Pangulo Bongbong yung eroplano kung saan-saan, pati sa Lawag. Kaya ano ba talaga yung mahiwagang eroplano na yan? At talaga bang binayaran lang o ano ba talaga? Kaya marami pa akong tanong. Ang problema, sino magtitistigo? Baka mag-solo flight na naman ako. Katulad ng second hearing, kawawa naman tayo. Wala nang kahit isang testigo. Ano ba yun? Okay. Malinaw po yan, ma'am. Saan po patungo itong ating ginagawang investigasyon, ma'am? Well, ang tinitignan natin, ano yung katotohanan dito, gusto natin malaman kung paano ba ito makakaapekto. Kasi nakita natin na may diferensya sa sinasabi. Ano? Sabi may obligasyon daw tayo sa international community. Pero natuklasan na yung Interpol, hindi naman pala wanted si Presidente Duterte. Tapos si ICC, wala naman tayong obligasyon kasi hindi na tayo member. So medyo magulo talaga yung kwento. At ang problema, may epekto pa ito kasi may susunod pang mga warrant. Ang balita, ang second warrant ay yung mga 5 pulis na doon sa Oplan Tokhang, sa EJK, yung mga 3 akusado. Kaya hindi ito matatapos kay Presidente Duterte. Gusto natin, kung talagang nalabag ang batas, gawin nila yung tamang pamamaraan para hindi naman paulit-ulit to. Kasi ang Pilipino, hindi natin tanggap, natatangayin yung Pilipino dito sa sarili natin bansa. Bakit naman ganun? Parang inalipusta naman yung mga husgado, magagaling naman yung huwes natin, mga abogado natin, bakit dadalhin pa sa ibang lugar? Yun ang katanungan. Opo, maraming salamat Senator Amy sa balitang yan at sa mga impormasyon. Susunod pong magtatanong si Frank Sotero mula sa KM Kakampi Partido. Frank, good morning. Yes, Thank kumusta kayo dyan? Yes, Madam Senator, isang magandang umaga po mula dito sa amin sa Partido area. Madam Senator, may tanong lang po namin. Sa ngayon po, nakukumpara na naman po muli yung Senado at yung Kongreso. Lalo na po sa mga ginawa ninyong pag-contempt kay Ambassador Lacanilaw. Bakit daw po umuulan ng pag-contempt sa Kongreso samantalang pinalaya po ni Senate President mismo ang kinontempt ninyong si Ambassador Lacanilaw? Ano pong reaction niyo dito, Senator Amy? Nako, Frank, talaga, pati ako nagulat, hindi ko maintindihan kasi hindi naman masyado nag-iiba yung mga rules namin. Sa Congress, talaga naman sila, sabihin natin na mahilig mag-contempt. Ako talaga, kauna-unahan time ko na mag-contempt dahil galit na talaga sina Senator Padilla, sina Senator Bato, nagalit na kasi harap-harapan, nagsisinungaling naman si Ambassador Lacanilaw. Sabi niya, siya ang nag-oversee doon sa pag-aresto kay Presidente Duterte. Sinalubong niya galing Hong Kong, sama-sama siya hanggang Villamor, sama-sama siya hanggang The Hague, 2 araw pa siya doon, siya pa nag-turn over sa ICC. Ang katanungan namin is simple lang, sabi ko, yung abogado ba niya pinapasok kasi gusto niya si VP Sara? Sabi, hindi daw niya nakita. Tapos wala daw siyang alam. Tinatanong namin, bakit hindi pinapasok immediate family? Hindi daw niya alam. Pagkatapos dinala ba yan sa husgado sa Pilipinas? Obvious bang hindi? At nandun ka? Hindi daw niya alam. Paulit-ulit. Sabi ko, ano ba ito? Binalikan ko pa para makonsulta niya yung abogado niya o yung mga tao niya. Abay, ganun pa rin ang sagot. Nakakapikon na. Ang hindi ko maintindihan, bakit naman si Senate President Cheese biglang hinarang, pinalaya ka agad. Hindi pwede yon. Ang contempt talagang kapangyarihan ng committee. Ang only way to do it, i-overturn ng committee at yung committee magdesisyon. Pero hindi naman pwede na papalaya niya. Tsaka yung show cause na yan, wala naman sa rules ng Senado yan. Nagugulat nga ako sa kanya Baka natawagan. Okay, Frank. Maliwanag ang paliwanag ni Senator Amy. Thank you, Frank Sotero. Maliwanag na malabo sa mangyari. Ay, nako. Oo nga. Basta ma'am, wala akong alam, hindi ko alam. Okay. Susunod po, magtatanong mula naman sa DWEB Camsur sa Rinconada area. Kasama natin si Papa Benny Decena. Benny, good morning.
Wow, Papa Benny pala ang tawag. Magandang umaga po, Senator Amy. Magandang umaga po mula dito sa Rinconada. Magandang umaga at happy Monday. Monday pala ngayon, hindi ko na nararamdaman. Anyway, alam naman namin, busy-busy kayo sa lahat para po sa ating mga kababayang Pilipino. Pero ito, Senator, maiba naman ako. Ang isa sa mga hinaing ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ay ang kanila pong income, kumbaga ang kanilang sweldo. Alam naman natin, talagang pagdating po sa sweldo, ang iba nating mga kababayan ay talagang pinagkakasya ang kanilang natatanggap na sweldo o sahod. At matagal na po itong hinaing ng ating mga kababayan at ang ipinagtataka nila, bakit iba ang minimum wage sa Region 1? Bakit iba ang minimum wage sa Region 5? Bakit ibang minimum wage sa iba pang region natin? Alam naman natin, sa buong Pilipinas, lahat po tayo apektado ng tinatawag na inflation. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, lahat apektado. Tama. Oo, that's right. Ng mga bilihin, lahat po apektado. Madam Senator, totoo po ba yung balitang narating sa amin? Isinusulong ninyo ang tinatawag na national minimum wage sa bansa. Totoo po ba? Yes, tama. At nagpila na ako ng panukala noong nakaraang sesyon pa. At sinasabi ko nga, kasi kung minsan, halimbawa, yung pinakamabibigat, yung gasolina. Ayan, yung gasolina sa Ilocos sa amin, mas mahal pa kesa sa Maynila. Sa Palawan, umabot ba naman ng halos 90 pesos kada litro. Kasi hinahauling pa yung gasolina sa iba't ibang lugar. Malamang sa Bicol, ganun din. Pagkatapos niyan, yung bigas. Nako, ang mahal-mahal ng bigas. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit kinakailangan iba-iba pa. Kailangan i-diskusyon ng maigi yan. Kasi 400 pesos lang sa Ilocos, halos pareho tayo sa Bicol, ang baba-baba ng minimum wage. Pero sa Maynila, umaabot ng 660. Samantalang kung tutuusin, ang mahal-mahal rin ng ating pamasahe. Siguro nakakatipid ka lang sa probinsya, sa upa, kasi nakikitira ka sa pamilya, pero mahal din. Kung minsan, mas malala pa. Yung mga estudyante, mas mahal ang electronics sa probinsya kesa sa Maynila. Ang damit, mas mura sa Maynila, lahat yan. Kaya nagtataka ako, bakit ganyan? At palagay ko, kinakailangan pag-usapan, pati naman yung mga regional wage board. Mabagal rin kumilos, di might as well, sabay-sabay na lang. Tapos, hindi pa magsisiksikan sa Manila kasi dito sa probinsya, pwede na silang magtrabaho. At isa pa, yung problema na yan, ang trabaho. Kung paano magkakaroon ng trabaho lahat ng ating mga mamayan, lalo sa Bicol, sa Ilocos, sa lahat ng rural areas, pare-pareho naman tayo na namumroblema sa disenteng trabaho. Opo, at sana po talaga mangyari, Senator, dahil ito po ang isa sa mga panaginip ng ating mga kababayan na maski pa paano po talaga pagdating sa sweldo, maging patas naman po ang trato, Madam Senator. Tama. Dapat pare-parehas na lang kasi lahat naman tayo ay naghihirap sa sweldo, talagang mabigat na ngayon at hindi kayang pagkasyahin. Nako, hindi ma-budget ang kulang na budget. Okay. Madam Senator, thank you very much. And sana po mangyari po itong inyong plano. Mabalos. Yes, tignan natin. Diyos mabalos. Thank you. Thank you, Papa Benny. Wala nang magsasana all pagdating ng panahon. Dadako na pa po tayo sa linya ng Bicol Broadcasting System, BBS Naga. Kasama po natin si Benji Rivera. Benji, good morning. Okay, thank you very much, Manager. Madam Senator Amy, good morning po. Si Benji Rivera mula ho dito sa BBS Naga City. Madam, good morning. Yes, good morning. Happy Monday, Benji. Radyo Banat. Ay, thank you. Pangalan kagad Banat kagad Thank you, ma'am. Ma'am, love na love ka ng mga kabataan, ng mga youth dito sa amin sa Kamsur. Love na love ka. Ang tanong nila, sabi nila, pakitanong mo naman ka, Benji, para sa aming mga kabataan, meron kayang programa para sa amin, si Madam Senator Amy? Yes, talagang meron. Unang-una, yung pinaka-urgent, yung young farmers. Ang dami natin mga young farmers na napakagagaling dyan sa Bicol area. At ang gusto lang nila, bumalik rin sa bukid, sa pagsasaka. Kaya lang, wala namang kagana-gana kasi parating nalulugi yung mga tatay nila, yung mga lolo nila, ang hirap-hirap ng trabaho sa bukid, pero hindi naman kumikita. Pero yung ating mga kabataan, may contest ako, Young Farmers Challenge, kapag natanggap yung project mo,
50,000 pesos outright grant. Tinaasan na nga, 80,000 na nga ngayon eh. Pagkatapos noon, meron pa tayong provincial level, regional level, national level, up to 550,000 ang tatanggapin ng mga kabataan. Outright to walang utang-utang. At sana maging digital, smart farming na tayo. Marami silang ginagamit na computer, nakakaturo sila ng mga buying and selling platform online. Tapos marami na silang naiimbentong bagong products, mga mushroom chicharon, mga lechon na rabbit. Naku, talaga naman kung ano-ano naiisip ng mga kabataan, nakakatuwa. At nakakabenta na sila kaagad. Yung isa pa, yung Young Creative Challenge. Ito, bagay na bagay sa mga Bicolano kasi very musical kayo, very artistic, at naniniwala ko na yung creative industries, yan ang bagong, kumbaga, kung new frontier, ika nga. Dahil dyan lahat ng mga bagong negosyo ngayon. Engineering, mga computer, ang ating science and mathematics. At may contest din ako para sa songwriter, playwright, movie, animation. Ayan, maraming animator dyan sa Bicol. At saka yung ating mga graphic novel, yung mga comics, at syempre, online content. Maraming Bicolano na online, vloggers, TikTokers, ang gagaling nila. At ang premyo nito, bonggang-bongga, 1 million each. O, diba? So, okay to sa mga kabataan, sumali na kayo. Gusto ko may winner galing sa Bicol region. Okay, maraming salamat po, Madam Senator. Thank you very much. Back to you, Manager. Thank you. Thank you very much, Kabenji. Salamat. Thank you very Thank you, much. Kabenji. Okay. Madam Senator, paano po sumali doon? Interesado kami doon. Paano sumali doon? Ay, unang-una, nasa edad ba tayo? Kasi pang young creative, o nakaka-insulto ba? Nako talaga naman, yung young farmers 18 to 30, tapos yung young creatives 18 to 35, maraming umaangal kasi ngayon nagbukas kami yung para sa bata kasi may submissions galing sa mga elementary. Sabi nila, at paano kung over 35? Wala naman kaming contest na ganyan. Kaya iniisip ko pa kung paano tayo makikilahok. Overage na nga tayong tanan. Ako, pasok pa, 29. Anyway. Ay, pasok ka ba? Talaga? Totoo ba yan? Hindi po, biro lang. Senator Amy, maraming salamat po sa oras na inyong ibinigay para maiparating sa ating mga padangat mong kababayang Bicolano ang mga latest update sa gitna po ng inyong very hectic na schedule. Senator Amy, ang inyong mensahe para po sa mga Bicolano. Ay, dakulang salamat sa tanan at tandaan pirmi sa lambang problema, may solusyon. Ay, may solusyon sa darating na Mayo, numero 39 sa inyong mga balota. Ay, may Marcos muli sa Senado at maraming salamat, Diyos Mabalos, maraming salamat, mabuhay ang Bicol. Happy Monday pala, umpisa pala ng ating Holy Monday, umpisa ng ating Holy Week. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Muli, sa ngalan ng mga Bicolanong inyong natulungan at tutulungan pa, maraming salamat, Senator Amy. Thank you. So, yan mga partners, si Senator Amy Marcos, nakaibahan niya ng pag-aaga. Thank you, Kabenji. Okay, babalos sa iyo, Manager. Thank you. May mga reaksyon. Ganda ng senadora ko, sabi ni Glenda Mariano. Ay, grabe. Okay. Anyway. Okay, thank you very much kay Manager Rick. Yan po sa tuyang link broadcast kay Senador Amy Marcos, mga kabanat. Ako, sabihin ko lang niya, ini mga tugang, pasadang ko lang ni mga kabanat, mga tugang. Saro po sa mga dapat ang arugon, mga dabarkans. Ako, ini para sa ko niya, dapat saro sa mga arugon ta, ini nga katangian ni Senador Amy Marcos. Mga tugang, ipaliwanag ko din sa Indo, si Senador Amy Marcos, mga tugang, puulkan ang mga Duterte nasa posisyon hanggang kunyan na nasa ibaba. May kaso si dating presidente, si Sara Duterte, may kaso. Pero hindi ko dito sa balyo po kayan, dahil po nawawara si Senador Amy Marcos bilang amigo kan mga Duterte.
Bihirang-bihira po sa sarong tao. Sa katangian kan sarong tao, mga tugang, bihira po sa isang tao ang katangian na hindi iiwan ang kanyang kaibigan, ups and downs. Mga tugang, masakiton po makahanap na araw kayo na amigo. Kinukot siya si Ivy kan iba, sasabihan na ano ngayon na nagpaparasurong ka pa sa mga Duterte, nag-iiwan lang nga nagay kamukan sa imong tugang na si Presidente BBM. Pero hili ko din to ha, sa balyo kayan mga kabana at mga tugang, ining ugali, ini pong pagkatao kan sa tuyang senador, ini siya, bihira po yan. Bihira po yan na kan ups, kan yaon po sa trono, yaon po sa taas ang mga Duterte, yaon siya. Barkada siya, amigo siya. Nagdigdisin na kayo ni VP Sara, naka-chopper, bagyo. Pero bisis na sindang nagdigdi. Bako na sindang bisita sa to eh. Nagtaong-tabang. Dahil nagduwa-duwa, na magtaong-tabang si Senador Amy Marcos kay itong bagyo, baha. Perang mga bagas, perang tabang, ang tinao na po ni Senador Amy sa tunig di. Kadakol na. Pero hilagon po ang ugali ni Senador Amy ha. Ngunyan po na nasa baba ngunyan, down ngunyan ng mga Duterte, na niya po mga binayaan. Ang iba-iba kayan, maaparta na, susuwaya na. Kung may iba sa imo, bagsak ka na eh. Iyan po mga tugang alsaro sa mga hinihiling kong mga maray na ugali. Dito po digdi pag-urulayan ang kaso ni Duterte. Dito pag-urulayan digdi ang kaso ni Sara. Ang pag-urulayan ta po digdi kung anong klase kang amigo. Anong klase kang kaibanan. Kung ang mga Duterte nagkasala, subiit. Pero bilang amigo, ipahiling mo na, di mo man tinotolerate ang said na pong ginigibong maraot, kung igwaman. Pero ang pigurulay ta po digdi, kan nasa taas, nasa babaan sa imong amigo, yaong ka. Bihira po yan mga kabanat. Ako sa totoo lang, bihira ka makahilig na araw po kaya na tao. Pinagod mo si Senador Amy ha? Pwede naman bagyan mag-aparta, partner, di ba? Pwede naman bagyan taga-suway-suway sa mga Duterte kung iisipon mo ang sa imo pong political career. Iyo po baga, Arab na, may kaso si Vice VP Sara, si Presidente Rodrigo Duterte, nasa dahig. Hindi ko din doon yan na. Kaiwal niya lang yung natugang niya, si BBM. Pero, ilagod mo po yung karakter na yan. Bihira po ang sarong tao na ang amigo mo, bagsak, down, yaong ka. Masakiton po maghanap ka na araw kayan. Kaya kung ako po hapon to nindo, mga tugang, bako po sa pagiging politiko, bako sa pagiging senadora ni Amy, ilungo din ang pagkatao ni Senadora Amy. Dahil siya nag-aalang, kung magalit kayo sa akin, basta kaibigan ko ito, marami kaming pinagsamahan nito. Kung galit ka sa kanya, galit ka si Sara, dahil mo man idamay si Amy. Baga. Kasi, kung nihilingod po rin ng ugali, pabihira po yan. Ako sa totoo lang, masakit po maghanap araw kayo na amigo. Down ka? Ang iba mo ngaling ka pamilya? Hindi ka, ang iba mo, mga tiyaon mo, pinsan mo, minsan tugang mo, kadugo mo ang iba, ay masakit po, makahanap araw ka yan. Na down ka, dadamayan ka? No, masakit po yan. Ang gusto ko pong ipaabot mga tugang, bako po duman sa kaso ni VP, bako duman sa kaso ni bako po yung sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Tokhang, sa ICC, bako po yan eh. Ang pigurulay tanig ni na hanggat, nasa taas ka, nasa baba ka, di kanya babayaan. Gulping anggot sa mga Duterte. Pero di din doon idamay si Amy, si Senador. Tano, ang sa iya pong ugali, bihira po ka makahilig na sarong amigo, kabisto. Ups and downs, yaon sa imo. Lalong-lalo na sa panahon na bagsak ka. Iyan po mga tugang, masakiton po yan na, maintindihan siguro, masakiton pong hanapon ng araw kayo na tao. Iyan po,
Day taman pigpipraise na maray si Senador Amy, pero hilingon mo ha. Nadadanyara na nga niya sa iyang kandidatura. Ang mulpinang nagbabash. Ano nga ito nagsusurong ka kay Duterte. Araw mo ngayon may kasong araw kayo ni. Anggot na ngayon sa mo si Presidente. Iyo ka na kaya ni. Iyo po yan ang nature mo. Iyo po yan ang ugali mo. Na ang amigo mo, bagsak man o dain, nasa taas man o nasa baba, dai mo babayaan. Pambihira po yan. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Masakit parang Stephen, di ba? Makakuha lang ganyan, di ba? Ako pigpapaliwanag ko po sa inyo. Ano kung anggot ka mo sa mga Duterte? Ano kung may anggot ka mo dahil sa araw ka rin mga nangyari sa toong nasyon? Pero di po nindo idamay ang ugali kung ano po ang ginigibo ko yan ni Senador Amy. Tayo po yan ang naturalesa niya. Yan pong pagiging naturalesa niya na di niya binabayaan al sa iyang mga amigo. Kung i-adapt mo sa mga politiko, pambihira po yan. Araw kayo ng dapat saro sa karakter na hinahanap ta sa mga politiko. Dahil nag-iisip ko, madadanyara lang kandidatura mo, mag-iwal ka mo kantugang mo. No. Tinulungan tayo nito nung panahon. Kaibigan ko ito. Kung galit kayo sa kanya, huwag niyo kong idamay. Basta ako, concern sa kanila, kasi kaibigan ko ito. Arang mga kayo pa rin, di ba? Data po idamay, mga tugang. Data idamay ang arong kaning sitwasyon. Kung anggot kita sa mga Duterte, kung arong kaya, kay VP Sara, may isyong mga chicheria, dahil nakita kayan. Dahil mo idamay si Senadora Amy, taal sa iya pong ugali. Iyo po, dahil ko nipiga, pigsasabi ko po ni sa Indo, ini-example ko lang si Senador Amy. Bihirang-bihira po na makakuha kang amiga na arong kayan. Na makasupong mga partner, di ba? Na pigbabash ka, ano kayo nagsusurong ka pa dyan. Bihira po yan. Masakit makahanap arong kayo na amigo na bagsak ka, kadakol lang kukutsa sa imo, pero yaong ka pa, ultimong tugang mo, presidente, bad trip na sa imo, pero bilang amigo, bilang may mga pinagsamahan, yaong pampagbakulog mo sa pamilya. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Oras mga partner, 8:54 din pagkaaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Bana Extreme. Oy, si Maclean po kan sa tuyang regalo, yaw na partner, yaw na, ano pa kita pare ko eh. Sa aga na. Medyo kapos na kita sa oras. Abangan na lang dito sa aga. Ang sa inyo pong isi-selfie, ipopost sa programang Radyo Bana at utroon ko lang parang Stephen pala. Si iba kaya na pare ko, dahil kita natatag. Kaya pala dahil kita natatag, tabday taman si The Friend. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Parang Stephen, day po, kamo po, day po, yaon na si Mamaylin, yaon na pala sa tuyang winner. Naka-shades din, di ba? Sige, ginala mo, naka-shades ka. Sige. O, yan na. Sige, lugod, ano ta pa ini? I-extend na paring Stephen. I-extend natin ang ating regalo sa mga abangers, sa mga kabanat, abangers. Ready na mga bangers? Gusto niyang maswerte ka mo. Ano ko niya si Tito Benji? Medyo maray ang isip. Mga kabangers, ready? Extension ka na birthday ni Tito Benji. akala mo'y lang Mag-post ka mo gusto sa Facebook page kang Radyo Banat. kumain Mag-post ka mo sa Facebook page kan BBS FM. Okay, Tito Benji sa kanyang kinain. na nakapabiadan. Yun, okay, Sa ate yung nakapabiadan, yung garo purman, garo kasi purman.
Ready na mga kabanat ha. Mga kabanat, regalo yan. Halika kay Tito Benji. Mag-post po kamo sa Radyo Banat. Dapat naka-like, share, follow din. Sa Facebook, kan Benji Rivera. Selfie, nakapamiadan. Yung naka-arong ka ni. Yan. Yung garo si Foreman. Partner si Mayor minsan. Itong nakapamiadan na, taday ka ng botos ako. Yan, nakaarong kayo, nakapamiadan. Yun. Si mapipili ni Tito Benji. Ako regalo. Hay, naku. Kaya si mga damer kansa niya, go! Ay, sabi ka na salamat na extend si promo. Bako yung promo, regalo yan ni Tito Benji. Okay, ready na ha. Kunyan pong Monday. Sabi nga ni Senador Amy, Happy Monday! Sabi ni Senador Amy Marcos, Happy Monday ko. Kaya sabi ni Senador, di Manay Amy, mga nakapamiadan, go, selfie! I-post na po sa Radyo Banat, sa Facebook page kang Benji Rivera, and itag. Kaya palang partner na kita natatag, tabakot ang friend. Okay na ha? Okay, sa pangarap po kang Bilog na Persa, kang Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapit ang kalsaindong mga radyo. Uncle Bok Ray, nasa US of A, good morning! Boss Carlo, ay nako naman si Boss Carlo. Bigpahilingan na naman akong Nike. Sabi sa ko ni Boss Carlo, pagpuli ko. Uy, pambihira. Ang dali ni Dali-Dali. Yan ang gusto ko. Nakapamiadan. Yan. Ay, parang gano'n doon. Gusto pang kumain. Ay, garo winner na tulos kita. Ay, nako naman. Tito Benji, pogi. Talaga lang ha. Ready lang kamo, mapili po kami sa aga i-announce ko at yan. Kung si Say po ang maswerteng nakapamiadan. Ay, sa pangarap po kang Bilog na Persa, kang Bicol Broadcasting System. Sa mga big boss kang BBS, Ma'am Nelly, thank you very much. Ma'am Lalaine, Ate Joy, Ate Sherry. And syempre, technical, kay balanta si Boss Stephen Fabis. Sa newsroom, partner Junil. Itag din do ako, huy. Radyo Banat, Benji Rivera. Okay, BBS FM. Mga tugang, mabaluskan sa inyong pag-antabay. Basta Barreta, sigurado, labanan ang fake news. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10.